So, yung parang sex toy. Yan ang ano, Pornhub territory. Dapat may inventory nyo yung mga gamit. Ito yung ano sir, yung ang unang pasukan natin. Yun. Ito po ito na nakakamuli na. Ganun na rin sa baba. Yan, typical sir. May mga computers yan sir, kaya lang. So ganito talaga mga building nila. Yes sir, oo. Yan sir. Pag sinabi workstation sir, ganyan yan. Ang ganda lang sir. Para may foreground tayo. Atras, sige. Managers. Pero ito yung pinakamalaki tayo. So control nila lahat. Yes. Bawat building merong ganito. Opo sir. Next. May ilaw ba? Walang ilaw? Hindi na nabuksan. Organize. Ito yung mga rooms natin na pang-400 pesos. Ito yung ano sir, yung set up nila dito sir. Ito po sir. Ito sir ang Hotel. Hindi, parang dito talaga. May ano, boss, oh. Yung parang sex toy. Anim ito na Yung mga sex toy. Ganon din sa kabila. Opo sir. Ilan ba ito nito? Sir? Ilan? Anim po sir. Ilang kwarto? Tatlo to? Sex toy. Sir, tatlo po sir. Saan? Yan ang ano, Pornhub territory. Pogo, mga sex toys. Okay, balik na. Organize talaga, no? Yari ka sabi sa mga hindi ko naman kayo i-recognize. Hindi, ikaw na naman isa, Gordon, labas mo. Ikaw, Gordon, marami na. Ito sa akin, okay na rin mo na. Nasa position. Type. Kasi Gilbert. Sa PTV ba? Boss, yung tarot, hindi malina. Tapos ano na tayo? Yung may dito sa hindi. Ay, may kwarto may tubo. Tanggalin yung harapan dito sa lao. Ayan, tanggalin mo muna yan. Parang hindi na sila, no? Mga sigalo. Sir, kung sa sir, steps. So ito pa yung itsura ng sir, KTV bar niya sir. Wow. Dahil paala ko. Atras po, please. Itong KTV nila. Opo sir. Ito talagang ano, ang pagkakagawa na yung Ito yung sit up namin na sir. Team VIP. Opo sir, kaya ikaw doon po ito sir. yeah, typical boss. Nagkaroon talaga na nila. Pero halos lahat gano'n ang meron.
Talaga ano na boss, community na. Hindi ka na lalabas. Hindi ka na lalabas kasi kompleto na eh. Saan tayo susunod? Yung kwarto na. Yes sir, Kwarto na. ano ba yung second play? Una na po tayo. Una na tayo. Forward. Ito pa yung mga rooms nila sir. Ano to? Rooms mga what? Ano nila sir? Pag meron sila ano sir, yung gagamitin, gano'n sir. Kasi opo sir. After TV sir, opo. Ano to? Ano to meron dito? After TV po sir. Dito po sir. Yung taas ito sir, ito yung mga rooms na mga sir, mga trabahante dito. So stay ng mga trabahante dito sir. Pag mapili nila, Sogo. oo sir, Para Sogo. hindi lang natin masabi. Okay na, okay na. Okay, mag-feed natin. Feed sa taas, pero kayo. Yun naman sir, may konting ganito na rin sa yung ano na sir, yung norm na ng mga trabahante dito sir. Ito sir yung malaki ang kwarto sir. Ito po sir. Ito nila sir. Sila pipili. Opo sir. Sila pipili, di ba? Opo sir. Sa mali kaya? Sir. Yes sir. Bakit? Hindi, po ito na nila. Una na po kayo. Kaya ako na. Yung sa process para sa Ay, okay. Ay, sino yun? Hindi, hindi maangalis ko. Ay, yung road lang. Nagkadalang ako. Tinatanong, di ba? Sir, next po sir, doon po tayo sa, ano, sa may mga dugo po sir, na mga dugo. Ito yung isa. Iyan, isang room lang kayo. Opo sir, tapos doon na kayo sir. So, at po rin na to, yung may mga torture. Yes, Siguro. Pero dito wala kang nakita mga tunnel. so pati yung Doon na sa bahay niya na sa tunnel. Piso para sa bahay. Dito mga tulugan na. Ay. Paunahin mo natin si ano, paunahin mo natin. Excuse me, paunahin mo natin si Sir Speaker. Para Yes po. sige lang, sige lang. Dito rin na ito. Sabi ko, Congressman. Ito po sir, kung may mga ano ng dugo sa traces ng cancer, saka yung ano lang, traces ng makailan na ano sa pinatulog. Mga pangalan sa support ng mga
yung mga dugo. Opo, sir. Yung mga unan tsaka kumot ng bitugo. Ay, Ito sa kabila, sir. Nasa kabila po tayo, sir. Okay na yun. Hindi, at least, palitan na lang natin. Hindi na sa po. Torture. Moving area. Ito yung mga pake. Andun sir sa ano, sa press presentation. Yung sa kabila, meron bang ganito sa kabila? Ito lang, sir. Okay. Di, yung iba kinuha naman kasi nung crime lab. Yes, sir. Opo, sir. Kaya yung naiwan din yung konti na lang. Hindi, yung mga dugo na hindi sa kain mo. Pamulan ng pag-asa. Sa pagkaya. Ilawan mo na Opo, sir. Ito na tayo. Ha? Okay na? Okay na. May dugo ba dyan? Tapos may dugo na dito. Ha? Lalagay yung dugo. Ha? Ah, sir, doon na tayo sa press. Mga scam hubs po na ito can create multiple number of fake identities using pre-registered SIM cards. Kung hindi ho natin mahabol yung mga taong yon technically. Bakit po napaka-importante po may paliwanag po sa inyo SIM card? Bigyan naman namin po kayo ng konteksto. Number one, ang business po ng scamming na to, naka-ride po talaga sa internet, sa online, at po sa SIM card. Kung titignan po ninyo kung ilang cellphone ang nakukuha po sa mga scam farms, thousands po. Bakit? Ang isa pong worker sa scam farm, binibigyan po yan palagi ng kumpanya from 15 to 20 cellphones. 15 to 20 cellphones. Each cellphone contains 900 names. Data, Facebook account, nandun na po yan, preloaded na po yan. May iba pong kumpanya na gumagawa niyan para sa kanila. It's another company na illegal. Hindi po natin masyado na nahawakan po ngayon yan. Hindi pa po natin natatouch. Pero yun po, pero lahat ng mga pogo companies na gumagawa niyan para sa kanila. 900 per cellphone. One worker, 15 to 20 cellphones. Araw-araw, binabantayan po sila ng kumpanya. Kinakailan, mag-in-touch sila of 15 to 20 persons sa kakausapin. Kinakailan, makuha nila loob nun, mapasagot po nila. At kailangan magpagpatuloy ang pag-uusap. Ngayon po, pagka hindi po sila nakaabot sa quota, hindi po sila nakaabot 15 to 20 nakakausap sa isang araw, ang mga Pilipino, kasi hindi naman sila pinapalusahan na kasing hirap ng mga foreigner, sila po, kahit ilang pag-overtime from 18 to 20 hours. Yun po, ang kailangan, pinakalang po talaga maabot ng quota. Ang mga foreigners po hindi po makalabas dito, unlike the Filipinos. Sila po yung talagang pinapalo at tino-torture. Kaya nakikita niyo po, ang Pilipino, hindi masyadong torture. So, yun po ang kaibahan po noon. So, yan po, ang SIM card registration, talagang wasak po talaga yan when it comes to sa mga operations ng POGO. Ito din po yan na nahuli ng CIDG na merong instrumento, di po ba? Na umiikot-ikot sa ating syudad. Sila po, kumukuha po sila ng mga INEI, ng mga data ng mga tao habang umiikot po sila. Nahuli po yan ng CIDG. Yun po, ibebenta po naman nila sa ibang bansa. Para po, yun naman magiging scam dito na sa atin. Balikan lang po tayo. Yun po. Sige, kami po sa Kongreso, nag-oversight kami dito. At may order na ang ating presidente na baba na yung mga pogo at iwa-wind up na. So may mga nakapending mga bills dyan na may mga pwedeng sign kaya kailangan i-wind up na pala yung mga operations na to at ano pa rin din gagawin natin dito sa mga displaced na mga tao at ano din gagawin natin dito sa mga foreign nationals na yung mga unang-una, yung mga lumabag talaga sa batas pero yung iba paano natin ilalabas natin ng maayos dito sa bansa. At syempre naman there are accountabilities. Diba? Ay, dati naman may EO, may patas na for collection ng taxes sa POGO, basta sumunod kayo sa mga rules and regulations o mismo sa batas. Dito sa administrasyon ni President Marcos, inutusan niya yung PAGCOR chairman mag-enforce and to ask the law enforcement and the various agencies
ay maraming mga napapalitan na may mga ganito mga activities na illegal. So, talagang pinusigihin talaga at marami talaga na-uncover. Nandito po tayo kaya ito talaga ang mga sites na lumabas sa mga ulat. At kailangan talaga inspeksyonin natin para focus to be guiding accordingly, not only in the creation or the consolidation of the pending bills on the matter of POGO and its winding down or winding up initiatives and what to do with all the stakeholders involved. Those who are accountable will have to face the law. Those who have been displaced, the government will accommodate so long as they are not complicit sa any illegal activities. What to do with all of these assets? How do we move forward para hindi ito maiulit? Yun po talaga ang nangyari dito. Kaya sa nakarang administrasyon, dito talaga na-establish itong industry, so to speak, na lumago, kumbaga, itong industriya. The Congress actually came up with a law so that it will be regulated for the purpose of collecting taxes as well. Pero ngayon, nakikita natin, mas dumami pala ang illegal activities. Ginagamit ito bilang isang fraud. So, yun ang gusto ng Presidente. Tanggalin na yung fraud para miskin ito, lahat na expose na. So, the future of POGO, IGL, well, there's already a phase out, phase down na mandate from the President. So, kaya nandito po tayo, kaya we want to be part of the swift implementation and enforcement of the President's orders. So, we have to be here. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device. Yeah. The Bluetooth device is... So, kaya po nandito tayo lahat at nakita natin mismo, person, now we have actually come and seen it. Iba talaga pag nakikita natin. That's why we're happy that kasama-sama tayo dito. Hindi na yung congressional leadership. We have the various agencies and law enforcement departments involved now working together. And we're glad with for the presence of the LGU of Pampanga here today with Dr. Cora. Bumaba yung mga text scams. So you're asking if there is an association between the two? May correlation? Obviously, ma'am, yes. The answer to that question is yes. Magmula po ng pila ng Presidente, laki ng binagsak po ng mga na-receive natin mga text scams. So the answer is yes, ma'am. Paano po ang connection ng illegal drugs sa POGOs at ano po yung natuklasan po ninyo? Being the committee chair. That started with dangerous drugs kay Congressman Chairman Ace Barbers. Yung Empire 999 established doon, yung 3.6 billion na nakuha ng PIDEA. At under the chairmanship of Chairman Paduano, na-established that si Eddie Yang, yung incorporator doon, is related. No? Pag titignan mo yung mga susunod na korporasyon, nakarelate doon kay Michael Yang. So si Michael Yang naman, doon sa investigasyon ng aking committee, we found out from the AMLAC, no, that yung kapatid niya ni Michael Yang, si Hong Jiang Yang, ay connected doon naman sa mga korporasyon nila Eddie Yang, nila Nono Lin, nila Wen Xiang Lin. So basically makikita mo yung 10 korporasyon or mga 6 or 7 corporations, interconnected sila, nag-i-intertwine sila. And that's the reason why we need to dig deeper on the possibility that these POGOs have also drug-related industry. Kaya yun yung aming papasukin at iimbestigahan. Si Chairman Ace Barbers. Yun, nasabi naman ni Chairman Dan Fernandez na there could be a direct link, no? Itong mga pogong ito doon sa mga sindikato ng drugs. It seems that the drug lords or the drug syndicate, no, launders their money through these POGOs. Bakit natin nasabi yun? Kasi merong mga corporations that are registered where the incorporators of these corporations are the same incorporators of the owner of a warehouse na merong nakitang drugs. Meaning, yung Empire 999 na nagmamayari ng droga doon sa Mexico, Pampanga, may mga kasosyo sa mga korporasyon na kung saan ay parehas sila ng mga incorporators. So yung interlocking incorporators is our link na maaaring involve ang mga pogong ito direkta kay Michael Yang through his brother na nagre-remit yata ng pera doon sa pogo sa Banban-Tarlac. Ako personally, I strongly believe that there's a criminal organization operating in the country. So, which involves illegal pogos, scam hubs, drug syndicates, EJKs, and all this. Magkakasama po yan.
Yung 29 billion na pondo na umikot sa account ni Alice Go, sa 36 accounts niya, isa sa mga pinasukan ng pera ni Alice Go ay si Ho Jiangyang. 3.3 billion ang umikot na account between the brother of Michael Yang and Alice Go. Established siya ng ABLAC at merong nakapile na case sa Court of Appeals. I forgot the GR number, but we have seen there yung pera na umikot ni Alice Go at ni Hong Jiangyang.